Ang linyang bitin ng grupong ito ay ikakasal sila sa edad na 30. Ngunit kasama na ang lunar age, 31 na sila ngayon at di pa rin sila nakakahanap. Gayunpaman, pagkatapos ng 30, nagbago ang kanilang moto sa buhay. Ang kanilang buhay ay dapat lamang sumakit ang likod dahil sa pagiging bata at hindi sumakit ang likod dahil sa pagluluto, paghugas ng pinggan, pagwawalis ng bahay, at pag-aalaga ng mga anak. Kahit ano pa ang sabihin ng lipunan at kahit pa mag-ingay ang mga magulang, kami na mga babae ay mananatili lang sa ganoong estado. Hehe. Sila ay matatag sa kanilang layunin na maging sarili nilang upgraded na bersyon nang hindi nangangailangan ng tulong ng sinumang lalaki. Ang power trio ay binubuo ni Ji-won, ang webtoon author na ang isip ay laging puno ng drama. Si Yang, ang may-ari ng restaurant na may talamak na love life, at si Jae-ing, ang sikat na host sa Ziyi, na may talino ngunit takot sa kamera, isang kombinasyong hindi inaasahan ngunit perpekto. Nagsimula ang pelikula sa isang maalab na pagtatalo sa pagitan ni Ji-won at Director Yoon tungkol sa pagtatapos ng kwento ng baliw na nobya. Dito, gustong iguhit ni Ji-won ang eksena kung saan dinispatcha ng nobya ang asawang nagtaksil sa gitna ng kasal, katulad ng sa mga action movie ng Korea. Matinding tumuto si Director Yoon dahil hindi raw dapat turuan ang mga batang mambabasa ng edukasyon sa sexualidad sa ganoong karahasang paraan. Sumagot naman si Ji-won na kailangang ipakita sa mga bata na ang buhay ay isang serye ng mga pagkabigla. Ang sabi naman ni Director Yoon, sa panahon ngayon, wala nang nababaliw na parang ganyang nobya at kung malaman mong ikaw ay pinagtaksilan, tahimik kang aalis at babatiin pa ng live well. Ngunit pinanindigan pa rin ni Ji-won na ang pagtataksil ay dapat parusahan ng walang pagpapahinuhod. Ngunit agad siyang nasaksak ng patalim ng mahinang sinabi ni Director Yoon na napakatanda na niya para intindihin ang pag-ibig at selos. Narinig ito ni Yang at Jae-ing at agad silang sumugod upang ipagtanggol ang danga ng kanilang grupo na pumapasok na sa kabanata 3 ng kanilang buhay. Bagaman di alam nilang hindi biro ang edad na 30, tumanggi pa rin silang sumuko sa realidad. Mas gugustuhin pa nilang maghilamos ng malamig na tubig kaysa umamin na sila ay matanda na. Natapos ang pagtatalo sa banta ni Ji-won na mag-strike, idineklara niya na hindi niya iguguhit ang huling kabanata kung hindi ito magtatapos ng madugo. Namutla si Director Yoon sa takot na magreklamo ang mga fan pero umikot si Ji-won sa kanyang upuan ng 360 degrees nang may pang-aasar na may mukhang nagtatampo na parang teenager. Nang nasa kasukdulan na, bigla siyang nahilo at bumagsak sa sahig ng parang may sitcom kaya nagmamadaling dinala siya ni Director Yoon sa ospital. Pagkatapos, magkasama silang pumunta sa isang coffee shop para magtrabaho ulit. Sa daan, nakita ni Ji-won ang isang flyer tungkol sa isang writing contest para sa mga bagong manunulat. Agad siyang napasok sa isang matinding flashback noong mga panahong hirap siya kung kailan bitbit niya ang kanyang laptop na puno ng pangarap at kumakain ng instant noodles na mailuha. Ngayong sikat na siya, naaalala niya kung gaano ka-cheesy ang mga sinulat niyang dialogue noon at nakapapanalo pa rin siya. Talagang ang mga baguhan ay may swerte. Habang nalulunod pa siya sa kanyang matatamis na alaala, biglang inihayag ni Director Yoon na ang kwento ni Ji-won na parang isang watercolor painting ay napiling i-publish. Bago pa siya lubos na magsaya sa magandang balita, namutla si Ji-won dahil ang kwento pala ay isang autobiography tungkol sa kanyang nabigong unang pag-ibig. Hindi pa niya naayos ang kanyang mga walang kwentang emosyon, narinig niya ang pangalan ng bagong manager na walang iba kundi ang pangalan ng kanyang unang pag-ibig, si Seung-yoo. Sabi niya sa sarili, baka nagkataon lang dahil hindi naman siguro ganoon kadramatiko ang buhay. Ngunit ang mga alaala ng kanyang kabataan ay tahimik na umikot parang isang malungkot na playlist. Kinumbinsi niya ang sarili na nagkataon lang ang lahat at imposibleng magkita silang dalawa ngayon. Pauwi na, nasaksihan ni Ji-won ang isang mag-aaral sa bus na inalalayan ng lalaki ang babae na nakatulog. Isang tanawin na nagpakilig sa kanyang tumatandang puso dahil ganoon din ang ginawa ni Seung-yoo noon. Ang pakiramdam ng pagsisisi ay bumaha, parang kumukulong tubig na umaapaw mula sa takure. Biglang hinangad ni Ji-won na mabuhay muli ang kanyang kabataan na may amoy ng papel at mag-aaral. Sa gabi, nagtipon ang tatlo, kumain at nagkwentuhan na parang huling araw na. Nang ibinahagi ni Ji-won ang kanyang inosenteng unang pag-ibig, agad siyang binuhusan ni Jae-ing ng nagielong tubig, sinasabing ang pag-ibig mula high school ay sapat lamang para isulat sa yearbook. Pagkatapos, sinermonan niya ang grupo, idiniin na oras na para magmahal ng seryoso at hindi na mangarap sa gitna ng araw na parang sa isang long-running BA drama. Siyempre, hindi sumuko si Ji-won at kumapit pa rin sa pilosopiya na ang mga kwento ay nagmula sa totoong buhay. Ngunit walang nag-abala pang makinig dahil ang usapan ay lumipat na kay Jae-ing. Si Yang ay nag-iskandalo sa kanyang kaibigan na sikat na ifi, ngunit takot sa kamera at hindi maintindihan kung bakit. Bago pa sila makatawa, biglang bumwelta si Jae-ing at binanggit ang masakit na nakaraan ni Yang na iniwan ng kanyang nobyo ng 9 na taon, 3 buwan lamang matapos niyang makilala ang bago. Ang pag-ibig ay tunay na isang battlefield at wala ni isa sa kanilang tatlo ang nanalo. Pagkatapos ng ilang minutong kalungkutan, nagdesisyon silang sunugin ang lahat ng lumang alaala sa pamamagitan ng isang masayang inuman at isang karaoke session na sisira sa mga speaker na para bang hindi umiral ang nakaraan. Ngunit habang sila ay masayang nagsasaya, may isang misteryosong karakter na tahimik silang pinapanood mula sa malayo na parang isang kontrabida. Nagtapos ang pagdiriwang at bumalik ang bawat isa sa kani-kanilang mundo, dala ang mga kalungkutan na walang nakakaalam. Si Jae
Ying ay nanatiling matatag sa kanyang pagpiling hindi magpakasal. Si Yang ay determinado na burahin ang lahat ng bakas ng nakaraang pag-ibig. Si Jiwon naman ay nanalangin na sana ay hindi siya maligaw sa madaya at parang labirint na daan ng buhay. Kapag magkasama, sila ay isang maliwanag at malakas na grupo ng mga kaibigan. Ngunit kapag naghiwalay, bawat isa ay isang malungkot na planeta na naghihintay na bisitahin ng isang tao. Kinaumagahan, may appointment si Jiwon sa bagong manager at tama, si Seung-Yoo nga iyon. Nagkita silang muli pagkatapos ng 15 taon at siya ay nagulat at nahihiya. Ang muling pagkikita sa dating kasintahan sa ganitong sitwasyon ay talagang medyo kahiyahiya. Sa welcome party para kay Seung-Yoo, tiningnan siya ni Jiwon at nagtanong sa sarili, hala, baka nagkamali ako ng tao. Dahil kalmado lang siya na parang hindi siya kilala. Ngunit unti-unting nalutas ang lahat ng pagdududa at nagbukas ng isang bagong kabanata na walang nakakaalam kung mauwi sa trahedya, komedya o isang nakakakilig na romance. Matapos kumain ng busog sa tiyan at emosyon, aalis na sana si Jiwon nang biglang bumuhos ang ulan. Walang payong at walang kapote, tumayo lang siya sa tapat ng pinto, parang pangunahing karakter sa isang malungkot na pelikula na malapit nang magkaroon ng isang classic scene. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Seung-Yoo na maihawak na payong at lumabas na parang nakaprogram na ng direktor ng tadhana. Ang unang linyang binitawan niya ay hindi tanong tungkol sa panahon, kundi isang romantikong atake. Jiwon, nami-miss kita. Nagtagpo ang kanilang mga mata, isang tahimik ngunit matinding kidlat ang kumislap at nagdala ng napakaraming lumang damdamin na nagbalik na parang isang bagyo ng alaala. Ang espasyo noon ay napakatamis na baka matakot pati ang mga langgam sa diabetes. Tuloy pa rin ang ulan, ngunit bumalik na sila sa isang pub, isang ligtas na lugar para sabihin ang lahat ng hindi nasabi. Ipinaliwanag ni Seung-Yoo na palagi niya siyang naaalala at ang dahilan ay simple, ngunit nakamamatay dahil siya ay kaibig-ibig. Nagsimula silang magbahagi tungkol sa kanilang kasalukuyang trabaho, parang mga matatandang magkaibigan pagkatapos ng digmaan. Nagmayabang si Jiwon na isa na siyang webtoon artist dahil ang ganda raw ng kanyang drawing na kapag nakita ng iba ay gugustuhin na lang bumalik sa elementary school para mag-aral muli. Si Seung-Yoo naman ay nagbunyag na ang paglipat niya dito para maging manager ay hindi isang pagkakataong trabaho, kundi may malinaw na plano mula simula pa ang maging manager ng kanyang work, ang makalapit pa sa kanya at syempre, ang makakain ng luto niya kung sakali. Ang naglagay kay Jiwon sa sitwasyong nahihiya ngunit hindi makatakas ay nang hindi sinasadya o sinadya ni Seung-Yoo na matuklasan na ang pangalan ng bida sa kanyang kwento ay Sungwon, isang sinadyang kombinasyon ng Seung-Yoo at Jiwon. Utal-utal niyang ipinaliwanag na gusto lang niya ang aktor na si Sungwon, kaya yun na lang ang ipinangalan niya, ngunit malinaw na walang naniniwala. Nang makita ni Seung-Yoo na naguguluhan siya, lalo siyang naging interesado na mang-asar, at ang kapaligiran ay naging masigla na parang isang perya, kulang na lang ng tunog ng Leon Dance. Nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan at pagtawa, parang matagal ng magkaibigan na nagkita, na para bang walang nangyaring hiwalayan sa nakaraan. Naramdaman ni Seung-Yoo na napakaswerte niya na muli silang nagkita, at kakaiba, sa kabila ng pagpapaalam, nagawa nilang panatilihin ang isang relasyon na puno ng pagmamahal at hindi tensyonado tulad ng isang guitar string. Kinabukasan, habang papunta sa kumpanya, ang isip ni Seung-Yoo ay naligaw pa rin sa afterglow ng pag-uusap nila kagabi, at ang gilid ng kanyang labi ay kusa na lang nakangiti na parang nakadikit sa tape ng ngiti. Nakita ito ni Director Yoo na nakaupo sa tabi niya, at inakala niyang may nabasa siyang blockbuster script kaya masaya siya na parang nanalo sa loto. Dali-daling umeksena si Seung-Yoo, sinabing maganda nga ang script at iyon ay ang kwento ni Jiwon. Tumango si Director Yoo, sumang-ayon, at nagkomento na ang male lead sa kwento ay tila may personalidad na mahirap hulaan. Umiti si Seung-Yoo ng mahinahon at tumutol. Sinabing ang talagang mahirap hulaan ay ang female lead. Nang marinig ito, ipinalagay na lang ng direktor na ang pagkakaiba ng kasarian ay lumilikha ng ganap na magkakaibang paraan ng pag-iisip. Walang pagdududa sa anumang bagay, at lalong walang pagdududa na may nagre-review sa sarili niya sa kwento ng kanyang dating kasintahan. Hindi pa nagtatapos doon, inanunsyo pa ng direktor ang napakalaking magandang balita na ang kwento ni Jiwon na baliw na nobya ay inimbitahan na i-adapt sa isang pelikula. Nang marinig ito, agad na nag-activate si Seung-Yoo sa elite volunteer mode at hiniling na siya na ang magbalita nito kay Jiwon. Tumawag siya, ngunit sa kasamaang palad, tumatakbo siya at tila ang headphone niya ay tumatakbo rin sa ibang direksyon, kaya hindi siya sumasagot. Hindi siya nawala ng pag-asa, dumiretso siya sa bahay niya, at kalmadong naghintay, parang isang cool guy na lumabas lang mula sa small screen. Pagdating ni Jiwon, nagtaka siya nang makita si Seung-Yoo na nakatayo doon at nagtanong kung anong kakaibang hangin ang nagdala sa kanya sa lugar na ito. Nang marinig niya ang balita na ang kanyang kwento ay isa sa pelikula, sobrang tuwa siya at agad na yumakap sa kanya, parang isang conditioned reflex. Ngunit isang sandali ng pagiging matino ang bumalik, kaya agad siyang bumitaw. Namula ang mukha na parang hinog na kamatis at nagmamadaling pumasok sa bahay para magpalit ng damit at magdiwang. Sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung ito ay pagdiriwang o isang nagkubli na date. Si Jiwon ay nagdamit ng todo at nagmakeup ng maigi, parang aakyat sa red carpet. Pumili sila ng isang maliit, maganda at tahimik na restaurant na may sapat na privacy upang mapanatili ang danga ng kanilang damdamin.
Sa hapunan, nagsimulang ilahad ni Seung Yoo ang katotohanan sa pamamagitan ng pagtukoy na ang male lead sa kwento ay malinaw na siya. Mula sa mukha, estilo, hanggang sa pananamit, ito ay isang copyrighted copy. Patuloy na umiiwas si Ji-won at ginamit muli ang aktor na si Song-won bilang live shield. Ngunit sa harap ng pinong ngunit sunod-sunod na pag-atake ni Seung Yoo, unti-unting nawala ng katuwiran si Ji-won at sa huli ay umamin na, medyo kamukha nga. Ayaw magpaawat, gumanti agad si Ji-won, sinabing si Seung Yoo ay nananatiling bata ang ugali, parang noong high school pa, isang bata na ayaw lumaki. Ang pangungusap na ito ay tila tumama sa nerbiyos ng ego. Agad na tumayo si Seung Yoo at lumapit, na biglang nagpaikli sa distansya sa pagitan nila sa ilang sentimetro lang. Tulad ng paraan kung paanong patuloy silang tinutulak ng tadhana na maging malapit at hindi magkahiwalay. Nagulat at nalito si Ji-won sa awkward na sitwasyon na ito. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Seung Yoo na sumira sa romantikong kapaligiran. Dahan-dahang hinaplos ni Seung Yoo ang ulo ni Ji-won at pinatay ang telepono. Tila ayaw niyang sagutin ito. Tinanong ni Ji-won si Seung Yoo kung bakit niya ginawa iyon at sumagot si Seung Yoo na gusto niyang makita ang reaksyon niya. Medyo nalito si Ji-won, ngunit sinabi ni Seung Yoo na huwag hayaang hindi mahulaan ng kanyang boyfriend ang nasa isip niya. Nagulat si Ji-won nang marinig ang dalawang salitang kasintahan boyfriend, habang sa parehong oras, ang kanyang kaibigan na si Jae-ing ay nasa katulad na sitwasyon dahil kinokorner siya ng isang binata sa pader. Lumabas na may blind date si Jae-ing ngayong araw sa isang 35 taong gulang na abogado. Ngunit dahil abala ito, pinakiusapan niya ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki na humalili. Ang pangalan ng binata ay Jungi-ang. Mabilis na natuklasan ni Jae-ing ang kapalit, ngunit hindi niya ito binanggit. Samantala, iginiit din ni Jungi-ang na siya nga ang kanyang blind date at baka nagkamali lang siya dahil mas bata siya sa kanyang edad. Tumango si Jae-ing bilang pagsang-ayon, ngunit gusto pa rin niyang subukan ang binata. Dinala ni Jae-ing si Jungi-ang sa restaurant ni Iang at umorder ng pinakamahal na pagkain sa menu kasama ng isang mamahaling bote ng alak. Sinenermona ni Iang si Jae-ing dahil sinasadya niyang ipitin ang binata. Ngunit sinabi ni Jae-ing na may dahilan siya sa paggawa nito. Si Jungi-ang naman na nakaupo sa labas ay nag-aalala rin dahil masyadong mahal ang pagkain. Sa puntong ito, umamin si Jungi-ang na hindi siya ang kanyang blind date. Hindi siya sinisi ni Jae-ing at nagkusang loob pa siyang magbayad para sa pagkain. Pagkatapos, nagpatuloy silang uminom ng uminom sa restaurant ni Iang hanggang sa pareho silang nalasing, dinala ng binata si Jae-ing sa isang kalapit na hotel at sa ilalim ng impluwensya ng alak. Kinorner ng binata si Jae-ing sa pader at naging madilim ang eksena. Pagkatapos nito, nagkaroon sila ng romantikong gabi. Sa kabilang banda, lumabas si Iang sa kanyang tindahan at nakita ang kanyang dating kasintahan na nakatayo sa tulay at pinapanood siya. Naalala niya bigla na ang mga sigarilyong naiwan sa harap ng kanyang tindahan ay galing pala sa kanyang dating kasintahan. Biglang gumulo ang damdamin ni Iang at nagdesisyon siyang isara ang tindahan at misteryosong naglaho. Pagkagising mula sa kalasingan, nakita ni Jae-ing ang sarili niyang nakahiga mag-isa sa kama at nakahubad na ang panlabas na damit. Nahihiya siyang sinubukan na alalahanin ang mga pangyayari kagabi, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang naaalala. Kaya napilitan si Jae-ing na pumunta sa restaurant ni Iang para tanungin kung may alam ba siya. Ngunit nakasabit na ang karatula na sarado ang tindahan at labis na nag-alala si Jae-ing kung ano ang nangyari sa kanyang kaibigan. Matagal na silang magkakilala at alam ni Jae-ing ang masipag na ugali ni Iang. Tanging kapag may malaking kaganapan lang nangyayari, kaya magpapasya, si Iang na isara ang tindahan para magpahinga. Sumilip si Jae-ing sa loob at walang nakita sa tindahan at hindi rin makontak ang telepono ni Iang. Kailangan nang pumunta ni Jae-ing sa set ng BV show niya. Kaya inutusan niya ang mga sundalo na hanapin si Ai-ang habang nag-aantok pa sila at mabilis na pumunta si Janju sa pinagtatrabahuhan. Habang inihahanda ang nilalaman ng programa sa telebisyon, biglang nakatanggap ng tawag si Janju mula sa isang hindi kilalang numero. Nagulat at nataranta si Janju nang makilala niya ang kausap sa kabilang linya, ang binata pala noong nakaraang gabi. Tumawag ang binata para batiin siya ng magandang umaga, ngunit mabilis na ibinaba ni Janju ang telepono dahil sa pagkalito at napabuntong hininga nang ma-realize na naibigay niya ang kanyang contact info. Samantala, si Ji-won ay nag-aalala rin dahil mas mahirap hanapin si Ai-ang kaysa sa inakala niya. Umalis muna si Ji-won sa paghahanap kay Ai-ang dahil kailangan niyang pumunta sa tanggapan ng publikasyon upang talakayin ang paparating na pelikula. Pagpasok niya sa opisina, hindi inaasahang nakita niya si Seung Yi na nagbabasa ng mga dokumento sa pasilyo. Gayunpaman, tinawag siya ni Seung Yi sa malamig at malayo na paraan bilang manunulat at nagpakita ng profesional na saloobin sa trabaho. Ang malamig na pag-ugali na ito ay ganap na naiba sa kanilang malapit na interaksyon noong nakaraang gabi. Dahil dito, hindi naging komportable si Ji-won at medyo nainis. Sa pulong ng partner sa pelikula, patuloy na pinupunan ng mga kasamahan ang script ni Ji-won na sinasabing napakatinding horror nito at kailangang baguhin.
Ngunit ayaw ni Ji-won na magkaroon ng pagtatalo ang dalawang panig, kaya siya ang nagbigay daan na lalong nagpalala sa kanyang kalooban. Pagkatapos ng pulong, inanyayahan ni Seung AC si Ji-won na maghapunan, ngunit tumanggi siya at nahihiyang makipag-usap ng puno ng tensyon. Nilinaw niya na mayroon lang silang relasyon bilang magkatrabaho, kaya hindi na kailangan pang magkita ng pribado. Ang biglaang pagtanggi na ito ay nagbigay ng kaunting pagkalito kay Seung AC at hindi niya maintindihan kung bakit ganoon kabilis nagbago si Ji-won. Inisip pa niya na baka mayroon na itong kasintahan, ngunit hindi nagpaliwanag si Ji-won at nagpakita lamang ng pagtanggi na makipaghapunan sa kanya. Umatras si Seung AC mula sa elevator para bigyang daan si Ji-won na mauna. Sumakay si Ji-won ng bus patungo sa restaurant ni Ai-ang para hanapin siya, ngunit wala pa rin si Ai-ang. Nandyan din si Janju at pinag-usapan nila kung bakit biglang nawala si Ai-ang, ngunit wala silang maisip na dahilan. Biglang tinawag sila ng dating kasintahan ni Ai-ang, at nang makita siya ni Janju, labis siyang nagalit. Hindi niya napigilan ang sarili at diretsong lumapit. Kinuha ang kanyang bag at pinukpok ito sa ulo ng lalaki. Pagkatapos, nagmamadali silang dalawa na hanapin si Ai-ang dahil nag-aalala sila na baka nagkita sila ng ex-boyfriend niya, kaya siya nawala. Sa daan, naalala ni Ji-won at Janju ang siyam na taong relasyon ni Ai-ang simula noong kolehiyo at kung paano sila nagkainlaban. Pareho silang nalungkot para sa relasyon ni Ai-ang na tumagal ng maraming taon at inakalang magtatagal magpakailanman. Ngunit bigla itong natapos dahil sa pagtataksil ng kanyang kasintahan. Lalo pang nag-alala si Ji-won at Janju at sa huli ay natagpuan nila si Ai-ang sa isang camping site sa labas ng lungsod. Si Ai-ang ay nakaupo ng malungkot sa harap ng apoy at umiinom. Ibinunyag ni Ai-ang na ang kabit na sumira sa kanilang kaligayahan noon ay nagpakasal na, kaya ngayon ay bumalik ang kanyang dating kasintahan upang magmakaawa na magbalikan sila. Sinabi pa nito na hindi siya mabubuhay kung wala siya. Hindi tumigil si Ji-won at Janju sa pagmumura sa dating kasintahan ni Ai-ang. Tinatawag siyang isang masama at kasuklam-suklam na lalaki. Sinabi ni Ai-ang na desidido siyang maging masamang babae at ayaw na niyang maging mabait na babae para lang traidorin muli. Tumawa ng malakas ang dalawang kaibigan niya. Nais nilang bumuo ng grupo ng masasamang reyna. Pagkatapos, sabay-sabay silang uminom at masayang nagtawanan. Nang gabing iyon, mabilis na nakatulog sina Ai-ang at Janju dahil sa kalasingan. Ipinasok ni Ji-won ang dalawa sa tent habang siya naman ay lumabas at umupo sa tabi ng apoy. Umupo si Ji-won ng mag-isa, inaalala ang pagkikita nila ni Seung AC kaninang tanghali at nanghihinayang dahil hindi niya ito na ipaliwanag ng maayos. Pagkatapos mag-isip ng sandali, nagpa siya siyang tawagan ito upang linawin ang hindi pagkakaunawaan at kumpirmahin na wala siyang kasintahan. Nakangiting sumagot si Seung AC habang nagmamaneho. Nagtanong si Ji-won kay Seung AC kung bakit hindi siya sumasagot. Sagot ni Seung AC, naka-loudspeaker siya at may kasama siyang ibang tao sa sasakyan. Agad na humingi ng tawad si Ji-won pagkatapos niyang marinig ito. Nahiya siya at gusto na lang magtago sa sobrang kahihiyan sa kanyang ginawang katangahan. Kinabukasan, dahil sa sobrang hiya, hindi nagkaroon ng lakas ng loob si Ji-won na sagutin ang tawag at replyan ang mga mensahe ni Seung AC. Nagduda si Seung AC dahil patuloy na binabaliwala ni Ji-won ang kanyang mga mensahe. Si Ji-won ay papunta sa laundry shop nang hindi sinasadyang makasalubong niya si Director Cha, ang direktor ng pelikulang gagawin mula sa kanyang comic story. Kinabahan si Ji-won na kausapin si Director Cha, ngunit mukhang malamig siya. Biglang nagtanong si Director Cha kung sa tapat ba ng laundry shop ang unang halik ng pangunahing magkasintahan sa istorya. Gusto niyang isurvey ang lugar bilang paghahanda para sa pelikula. Nahihiyang sinabi ni Ji-won na mas mabuting maghanap ng ibang lokasyon para sa paggawa ng pelikula at pagkatapos ay dali-dali siyang umalis upang maiwasan ang pagka-awkward. Habang nagtatrabaho si Ji-won, biglang nag-text si Seung AC. Nag-imbita sa kanya na pumunta sa eskwelahan, ang lokasyon kung saan sila mag-shoot ng pelikula. Nagkataon, plano na rin ni Ji-won na pumunta doon, kaya sabay silang pumunta sa high school. Napakatahimik sa loob ng kotse. Patuloy na naaalala ni Ji-won ang nakakahiya niyang sandali noong tinawagan niya si Seung AC noong nakaraang araw. Para masira ang tensyon, ipinakita ni Seung AC kay Ji-won ang kanilang larawan noong sila ay nasa high school. Nang makita ang kanyang sarili 10 taon na ang nakalipas, na mukhang napaka-cute, umiti si Ji-won ng malawak na parang isang bulaklak. Unti-unting gumaan ang pakiramdam sa kotse at naging masaya. Sa hindi inaasahan, dumating na sila sa eskwelahan. Pagpasok sa paaralan, nagulat si Ji-won sa mabilis na pagbabago ng lugar. Sabado ngayon kaya walang estudyante. Napakatahimik ng eskwelahan. Habang wala ang security guard, pumasok sila ng palihim sa paaralan at nag-selfie. Pagkatapos ay binisita nila ang kanilang dating silid-aralan. Para mapasaya si Ji-won, gumamit si Seung AC ng tisa para gumuhit ng self-portrait ni Ji-won. Pagkakita sa kanyang sarili na mukhang baluktot, kumalakhak si Ji-won. Biglang narinig ang boses ng gwardya sa pasilyo. Sa gitna ng panganib, nagtago silang dalawa sa likod ng desk ng guro. Ang masikip na espasyo ay lalong nagpadama ng awkwardness at pagkatapos noon ay pumunta sila sa sports field para mag-usap. Sa pagkakataong
ito, hindi na nagtanong si Seung Easy tungkol sa pangunahing karakter sa gawa ni Ji-won tulad ng dati. Sa halip, na-curious siya kung bakit pinangalanan ni Ji-won ang kanyang bagong gawa na tulad ng watercolor. Taos pusong sumagot si Ji-won na madaling kumalat ang watercolor, kaya kapag nakaguhit na ito, hindi na mababago, tulad ng pag-ibig sa pagitan niya at ng kanyang unang pag-ibig. Noong high school pa siya, naglakas loob siyang sumulat ng love letter para kay Seung Easy, ngunit nadismaya sa pagtanggi. Simula noon, wala na siyang lakas ng loob na harapin pa ang binata. Gayunpaman, ibinunyag ni Seung Easy na isa itong hindi pagkakaunawaan at hindi niya intensyon na tanggihan si Ji-won. Sa katunayan, hindi pa siya natatapos magsalita ay nagkamali na si Ji-won ng pagkakaintindi at umalis na. Nang makita ang mukha ni Seung Easy at ang huli niyang paliwanag, biglang sumaya si Ji-won. Bigla siyang lumingon at nagtanong kay Seung Easy kung gusto siya nito. Hindi sumagot si Seung Easy, tumayo lang at iniabot ang kamay niya para hawakan ang kamay ni Ji-won. Hinila ni Ji-won si Seung Easy palapit sa kanya at diretsong tinanong kung gusto nitong magsaya kasama niya. Pagkatapos noon, nagkaroon sila ng isang romantikong gabi. Matapos ang pag-ibigan, inayos ni Ji-won ang sarili at natuwa dahil sa wakas ay natuto siyang ipahayag ang kanyang damdamin. Sa pagkakita kay Seung Easy na mahimbing na natutulog, laking tuwa ni Ji-won. Ngunit sa sandaling iyon, may tumawag na babae kay Seung Easy. Bagaman hindi sinagot ni Ji-won ang tawag, nagtanim ito ng pagdududa sa kanyang isip. Gayunpaman, ayaw na niyang mag-imbestiga pa at gusto lang niyang tamasahin ang kaligayahan sa kasalukuyan. Nagkasama sila buong gabi at sa huli ay nagpasya silang umalis sa hotel kinaumagahan. Habang naglalakbay, hindi sila tumitigil sa paglalaro sa isa't isa. Ang romansa ng pag-ibig ay nagpatamis sa lahat sa paligid nila. Iniabot ni Seung Easy ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Ji-won. Masaya silang nag-usap tungkol sa nangyari noong nakaraang gabi. Sa kabilang banda, si Janju, ang matalik na kaibigan ni Ji-won, ay hindi ganoon kaswerte. Matapos ang romantikong gabi nila ni Junyang, nakaramdam siya ng stress at pag-aalala dahil hindi tumitigil ang binata sa pagtawag sa kanya. Bagamat tumanggi si Janju na sagutin ang tawag, hindi sumuko si Junyang. Nakiusap pa nga siya na magtrabaho sa restaurant ni Ayang para magkaroon ng mas maraming pagkakataon na makita si Janju. Direktang sinabi ni Janju kay Junyang na mag-resign na dahil napakababa ng sweldo doon. Ngunit sumagot siya na kailangan niya ng pera kaagad. Bukod pa rito, napakabait ng kanyang boss at madalas na bumibisita ang isang magandang customer na si Janju, kaya ayaw niyang iwan ang trabaho. Pagkatapos ay pinuri pa ni Junyang si Janju na napakaganda niya ngayon. Matapos marinig ang mga matatamis na salita na iyon, nahihiyang umalis si Janju. Si Ji-won, na puno ng kaligayahan mula sa pag-ibig, ay sabik na pumunta sa restaurant ni Ayang. Mabilis na napansin ni Ayang na si Ji-won ay may kakaibang masayang kalooban. Natatakot si Ji-won na malaman ni Ayang ang tungkol sa kanila ni Seung Easy, kaya hindi niya ito binanggit at sa halip ay ibinalita sa kaibigan ang magandang balita tungkol sa kanyang gawa na nakatanggap ng alok na isa pelikula. Nagmungkahi si Ji-won na magdaos ng party, ngunit sinabi ni Ayang na dahil nagtatrabaho doon ang binata, nagpasya si Janju na huwag nang pumunta sa restaurant. Lumapit si Junyang para batiin si Ji-won. Noong una, nagulat si Ji-won sa bata niyang hitsura. Ngunit matapos siyang tratuhin ni Junyang ng masarap na pagkain kasabay ng beer, nagbago ang saloobin ni Ji-won at nagtiwala na siya kay Junyang para kay Janju. Habang masayang umiinom ng beer ang tatlong tao, biglang dumating si Janju at nagulat silang lahat. Lumapit si Junyang at nagpahayag ng kanyang pagmamahal kay Janju na sinasabing labis niya itong namimiss. Pagkatapos ay magalang siyang umalis, nag-iwan ng espasyo para sa tatlong babae. Bago umalis, nagpa-cute pa si Junyang at sinabing tawagan lang siya ni Janju anumang oras kung kailangan niya ng magmamaneho. Sa pagtingin sa kaibig-ibig na pagpapahayag ng pagmamahal ni Junyang, naging masaya sina Ji-won at Ayang para kay Janju. Hindi tumigil si Ji-won sa pagtatanong kay Janju kung paano niya nagawang maging malungkot ang isang gwapong lalaki na tulad nito. Hindi sumagot si Janju. Napansin niya na in love si Ji-won at tinukso niya ang kaibigan. Nasiguradong kasama niya ang kanyang kasintahan sa loob ng ilang araw na hindi sila nagkita. Tinanong ng dalawang kaibigan si Ji-won kung sino ang lalaking iyon, ngunit nahihiya si Ji-won na sumagot. Mabilis na nahulaan ni Janju na si Seung Easy iyon at nahulaan pa na sigurado raw na nagkasama silang dalawa sa isang gabi. Nagulat ang dalawang kaibigan sa tumpak na hula ni Janju. Biglang napansin ni Ji-won na tila nagkasama rin sa isang gabi sina Janju at Junyang. Nahihiyang itinanggi ni Janju, ngunit sa pagtingin sa kanyang mukha, tiyak na alam ng dalawang kaibigan na totoo iyon. Pagkatapos, nag-inom silang tatlo at masayang nagkwentuhan. Dahil sa labis na pag-inom, nalasing si Ayang at kinailangan niyang pumunta sa banyo. Nang silang dalawa na lang ang natira, nagpahayag si Janju ng kanyang pag-aalala na baka masaktan na naman si Ji-won dahil sa pag-ibig. Noon kasi, tumagal ang 2 taon bago naka-move on si Ji-won mula sa sakit ng nakaraang relasyon. Pinaalalahanan ni Janju si Ji-won na ang lalaking nagpaparamdam ng kawalang katiyakan sa isang babae pagkatapos magkasama
sa isang gabi ay hindi magandang lalaki. Pagkatapos makipagkita sa kanyang mga kaibigan, umuwi si Jaewon. Nag-alala siya nang maalala ang sinabi ni Janju. Naalala ni Jaewon ang masakit na nakaraan ng paghihiwalay niya sa kanyang nakaraang pag-ibig. Hindi rin nagparamdam ang lalaki pagkatapos nilang magkasama. Hindi niya maabot ang lalaki noon kaya wala siyang nagawa kundi ang sumuko at ito ay naging isang malaking trauma para sa kanya. Gusto ni Jaewon na mag-text kay Seung Isi, ngunit wala siyang lakas ng loob. Upang hindi matrap sa nakaraan at makaramdam ng sakit, lumabas si Jaewon para maglakad ng mag-isa para mag-relax. Umaasa siyang makakatulong ito upang mabawasan ang kanyang pag-iisip. Ngunit pagkatapos maglakad, malungkot pa rin ang pakiramdam ni Jaewon. Pagbalik niya sa harap ng bahay, sa wakas ay nagdesisyon si Jaewon na tawagan si Seung Isi. Hindi inaasahan, agad na sinagot ni Seung Isi ang tawag. Ang mas nakakagulat, nakatayo pala siya sa likuran niya. Pinuri ni Seung Isi si Jaewon na napakaganda niya ngayon. Lumingon si Jaewon, nakita si Seung Isi at ngumiti ng masaya. Pagkatapos, naglakad silang dalawa. Nagtanong si Seung Isi kay Jaewon kung bakit hindi siya tumawag. Sinabi niya na hinihintay niya ang tawag ni Jaewon. Nagulat at naantig si Jaewon sa taos-pusong pagpapahayag ng damdamin ng binata. Nahiyang nagtapat ng pag-ibig si Seung Isi kay Jaewon. Tumawa silang dalawa dahil sa pagka-awkward. Sa huli, nagdesisyon silang kumpirmahin ang kanilang relasyon. Napaligiran sila ng kaligayahan at katamisan. Nagtapat si Jaewon na matagal na rin niyang hinihintay na magparamdam si Seung Isi at buti na lang at dumating ito. Nang marinig iyon, labis na natuwa si Seung Isi at lumapit upang yakapin si Jaewon mula sa likuran. Kinabukasan, maganda ang pakiramdam ni Jaewon habang papasok sa trabaho. Tiningnan niya ang kanilang litrato sa eskwelahan at ngumiti ng masaya habang iniisip si Seung Isi. Biglang nag-text si Seung Isi. Nakaramdam si Jaewon ng pagkamangha. Hindi niya inakalang alam nito na iniisip niya ito. Ngunit nang buksan ni Jaewon ang telepono, lumabas na mensahe lang pala iyon tungkol sa trabaho. Medyo nadismaya at nalungkot, ngunit ayaw ni Jaewon na mapansin ng kanyang kasintahan ang pagbabago ng kanyang mood. Kaya maingat siyang nag-isip bago nag-reply sa mensahe at sumagot ng magalang. Bilang resulta, agad na sumagot si Seung Isi ng isang malaking heart sticker na ikinatuwa ng sobra ni Jaewon. Pagkatapos, nagsimulang mag-focus si Jaewon sa pagguhit ng comics at nalibang sa kanyang trabaho. Mabilis na lumipas ang oras at sa wakas ay natapos ni Jaewon ang kanyang trabaho. Nang maghahanda na siyang umalis, tumawag si Seung Isi at inanyayahan siyang lumabas. Labis na natuwa si Jaewon, naisip niyang napakagaling ng kanyang kasintahan dahil alam nito kung kailan siya matatapos sa trabaho. Sumagot si Seung Isi na para magkaroon sila ng mas maraming oras para magkita. Maaga siyang naghintay sa ilalim ng gusali, naghihintay na matapos siya. Masayang naghanda si Jaewon, ngunit sa huling sandali, kinansela niya ang date. Ang dahilan ay hindi pa siya lubusang nakamove on sa nakaraang relasyon. Palaging naiisip ni Jaewon ang hindi magandang ekspresyon ng kanyang ex-boyfriend sa kanya. Tinawag pa siya nito na aso na masayang tumatakbo kapag tinatawag. Sa pag-alala dito, biglang bumagsak ang pakiramdam ni Jaewon. Sa pag-ibig na ito, ayaw na niyang mabigo ulit. Natatakot siyang kung maging masyado siyang masaya, magsasawa ang kanyang kasintahan sa kanya. Napilitan siyang tanggihan ang imbitasyon ni Seung Isi na lumabas. Nang makita ang kasintahan na umaalis, ang mukha ni Jaewon ay napuno ng pagkadismaya. Hindi inaasahan, pagkatapos ng ilang segundo, nakatanggap siya ng text mula sa kasintahan na nag-aanyaya sa kanya na manood ng pelikula pagkatapos ng signing ceremony bukas at direkta niya itong ginawa. Hindi binibigyan si Jaewon ng pagkakataong tumanggi. Si Jaewon ay masaya dahil alam niyang nasa tamang tao siya. Kinabukasan, dumating si Jaewon sa sinehan na puno ng kaba. Ngunit lumabas na hindi ito isang ordinaryong date, kundi isang meeting kasama ang production team. Kailangan nilang panoorin muna ang ibang mga high school na pelikula para sa reference. Si Jaewon ay nakaramdam ng hiya dahil naroon ang direktor at ang production crew. Sa kabutihang palad, maingat na inayos ni Seung Yu ang kanilang mga upuan na hiwalay sa lahat upang magkaroon sila ng pribadong espasyo. Habang nanonood ng pelikula, natural na hinawakan ni Seung Yu ang kamay ni Jaewon na labis niyang ikinagala. Kahit 30 taong gulang na, naramdaman pa rin ni Jaewon ang kilig sa maliliit na romantikong kilos na tulad nito. Kailangan niyang kalmahin ang sarili na huwag masyadong maging excited. Pagkatapos ng pelikula, ibinigay ni Seung Yu kay Jaewon ang susi at sinabi sa kanya na pumasok at maghintay sa kotse at susunod siya. Habang nakaupo sa kotse, naramdaman ni Jaewon na parang may malagkit na inumin ang kanyang kamay. Hinanap niya ang tissue, ngunit hindi sinasadyang natuklasan ang isang keychain na hugis puso na may nakaukit na pangalan ni Seung Yu at ng isa pang babae. Nagdulot ito ng pag-aalala kay Jaewon at sa isang iglap, bumaba ang kanyang kalooban. Ngunit ayaw niyang malaman ni Seung Yu ang kanyang kakaibang pakiramdam. Kaya bago pa makasakay si Seung Yu, mabilis niyang itinago ang keychain. Ngunit ang sumunod na sitwasyon ay naging sobrang nakakahiya. Pagkasakay ni Seung Yu, kinuha niya ang kanyang telepono. Naghahanda na ibahagi ang napili niyang lugar ng date kay Jaewon, ngunit muling tumawag ang ex-girlfriend niya.
Kahit sinabi ni Seung-yu sa babae na abala siya at hindi makasagot ng tawag, agad na naintindihan ni Ji-won. Ang babaeng ito ang may pangalan sa keychain at siya rin ang tumawag kay Seung-yu noong nagpalipas sila ng gabi sa hotel. Nagpanggap si Seung-yu na kalmado, ngunit si Ji-won ay hindi, ang kanyang puso ay puno ng kawalan ng katiyakan at pag-aalala. Sa date, nakita ni Seung-yu na malungkot si Ji-won, kaya sinabi niya na gusto niya ito at hindi niya ito inaasar dahil palagi nitong tinitingnan ang lahat bilang okay lang. Umiti si Ji-won sa tuwa, pansamantalang nakalimutan ang lahat ng nangyari kanina, ngunit ang bagay na ito ay nanatiling mabigat sa kanyang kalooban. Pagkatapos ng date, pumunta si Ji-won sa restaurant ni Ai-ang para maglabas ng saloobin. Nang makita ang malungkot na kaibigan, alam ni Ai-ang na hindi maayos ang love life ni Ji-won. Tinanong ni Ji-won si Ai-ang, noong nagtaksil ang ex-boyfriend niya noon, bakit tiniis niya lang at hindi nagsalita. Ang tanong na ito ay tiyak na tumama sa sugat sa puso ni Ai-ang. Namula ang mga mata ni Ai-ang, ngunit pilit niyang pinigilan ang sarili na huwag umiyak. Mapait niyang ibinahagi na alam ni Ji-won ang sagot sa kanyang puso, ngunit ayaw niya itong aminin. Pagkatapos noon, umalis siya sa restaurant at nag-jogging ng mag-isa na parang baliw. Sinubukan niyang mapagod ang sarili upang mawala ang alaala ni Seung-yu. Noong gabing iyon, muling nagkaroon ng gulo si Ai-ang sa kanyang ex-boyfriend. Muli siyang pumunta sa restaurant at sa pagkakataong ito, wala siyang kahihiyan at umupo pa sa loob. Galit na galit si Ai-ang at nanginginig ang buong katawan niya. Ginawa niya ang kanyang huling lakas at nagdala ng isang balde ng yelo. Ibinuhos ito sa ulo ng lalaki at umalis na may ngiti. Samantala, ang bida na si Ji-won na malungkot at umiiyak ay hindi pa rin alam ni Seung-yu na nagdududa sa kanya si Ji-won. Masaya si Seung-yu dahil tinulungan niya si Ji-won na mapabilis ang proseso ng pagpirma ng kontrata sa film production company. Pinuri sila ng katrabaho bilang perpektong magkapares. Simula nang magtrabaho silang magkasama, pareho silang nagkaroon ng swerte sa trabaho. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Seung-yu ang ngiti sa kanyang labi. Kinabukasan, dumating si Ji-won sa pulong kasama ang publisher. Nang papasok na siya sa elevator, biglang lumitaw si Seung-yu. Hinila niya si Ji-won sa sulok ng hagdan at muling nagtapat ng pag-ibig sa kanya. Pagkatapos ay binigyan siya ng matamis na halik. Kahit nadismaya siya sa nangyari noong nakaraang araw, sa huli ay nagpatalo ang kanyang pag-iisip sa kanyang damdamin. Mahigpit silang nagyakapan, ngunit hindi nagtagal ang eksenang ito. Biglang may tumawag kay Seung-yu mula sa publishing team leader, kaya umalis na siya. Pagkatapos, bumaba ang direktor ng pelikula mula sa hagdan. Si Ji-won ay nakaramdam ng kaunting kahihiyan, natatakot na baka nakita niya ang eksena kanina. Maaari lang siyang magpanggap na walang nangyari at sinimulan ang pulong kasama ang direktor. Pagkatapos ng pulong, nag-inom ng tsaa si Ji-won at Seung-yu. Dahil madalas makipag-ugnayan si Ji-won sa direktor, nakaramdam ng kaunting pagkadismaya si Seung-yu. Sinadya pa niyang tuyain ang direktor bilang isang kakatwang tao, ngunit hindi gaanong pinansin ni Ji-won at hindi na siya sumagot pa. Biglang nagtanong si Ji-won kung sino si Hin-young. Nang sasagot na sana si Seung-yu, ibinalik siya sa realidad ng tawag nito. Iyon pala, imahinasyon lang ni Ji-won. Sa katunayan, wala pa siyang lakas ng loob na magtanong tungkol sa ibang babae. Si Ji-won ay tulala, hindi alam kung ano ang nangyayari. Nagbigay ng magandang balita si Seung-yu sa kanya. Iyon ay ang serye ng Crazy Bride ay ilalathala bilang eksklusibong libro. Bagaman ito ay magandang balita, nag-aalangan lamang si Ji-won dahil iba ang laman ng isip niya. Pagkatapos, naglakad pa uwi si Ji-won at sa daan, inisip niya ang eksena kung saan niya yakap ni Seung-yu ang ibang babae. Binalot si Ji-won ng takot, natatakot siyang makipaghiwalay kay Seung-yu. Samantala, si Janju ay nasa bahay, nanonood ng TV channel na nababato. Sa pagtingin sa programa at host sa ZE, naalala niya ang insidente kung saan pinalitan siya dahil sa pagkawala ng kanyang kalmado bago mag-shoot. Dapat sana ay siya ang host na iyon, ngunit ngayon ay ibang tao ang nakatayo doon. Ang pagkabigo sa trabaho ay nagpasama ng loob kay Janju at sinisisi niya ang sarili. Sa sandaling iyon, nagpadala si Jun-iang ng video niya na kumakanta at sumasayaw upang pasayahin siya. Natawa si Janju sa kaibahan ng binata at tila naglaho ang lahat ng kanyang problema. Ngunit ang kaligayahang hatid ni Jun-iang ay hindi nagtagal. Maya-maya, habang nagho-host si Janju sa ZE, hindi sinasadya niyang narinig ang pag-uusap ng kanyang mga kasamahan tungkol sa pagre-review ng istasyon ng ZEE na alisin si Janju sa posisyon niya. Pagkatapos magsalita, napansin ng kasamahan na nakalimutan niyang patayin ang mikropono at nag-alala na narinig iyon ni Janju. Upang maiwasan ang pagkailang ng kasamahan, pilit pa ring ngumiti si Janju at nagkunwari na walang alam. Pagkatapos, pumunta siya sa restaurant ni Ai-ang para makipag-date sa isang lalaking mukhang mayaman. Nakita ni Jun-iang ang eksena mula sa isang tabi at nakaramdam ng pagkadismaya, ngunit walang magawa. Inalo siya ni Ai-ang. Sino ang mag-aakala na may kumpiyansa si Jun-iang na sinabing sigurado siyang nakikipagkita si Janju sa lalaking iyon para inisin lang siya, kaya hindi siya mag-aalala. Pagkatapos ng blind date, dinala ng mayamang lalaki si Janju sa isang hotel at nagpahiwatig na gusto siyang samahan sa loob. Napagtanto ni Janju ang masamang intensyon nito, kaya bumaba siya sa kotse at naglakad papunta sa restaurant. Hindi sinasadya niyang nakita si Jun-iang na nagtatapo ng basura. Nang makita ang malungkot na mukha ni Janju, lumapit si Jun-iang at niyakap siya, pagkatapos ay inihatid siya pa uwi. Naupo silang dalawa sa sala. Nahihiyang nagtanong si Janju kung ano ang nangyari sa unang gabi na nagkita
nagkita sila. Dahil labis siyang nalasing, hindi niya matandaan kung may nagawa ba siyang mali. Ikinuwento ni Junhee ang napagkalasing nilang dalawa, dinala siya ni Janju sa isang hotel. Pinilit pa raw siya nito sa dingding na may halong pang-aakit. Ngunit wala namang nangyari sa pagitan nilang dalawa noong gabing iyon. Dahil sa sobrang kalasingan, patuloy na nagsuka si Janju. Nandoon si Junhee at inalagaan siya buong gabi. Pagkatapos ay pinalitan pa niya ang damit niya at itinupi ito sa mesa. Nagulat si Janju dahil walang ginawang masama si Junhee habang siya ay lasing. Sinabi ni Junhee na hindi niya pagsasamantalahan ang isang babaeng lasing para gumawa ng mga hindi naaangkop na bagay. Pagkatapos noon, biglang nagtanong si Janju, paano kung gising ang babae? Ang biglaang pagtatapat ay ikinagulat ni Junhee. Lumapit siya at hinalikan si Janju. Pagkatapos, nagkaroon sila ng isang matamis na gabi. Kinaumagahan, biglang nagising si Janju. Nang makita si Junhee sa tabi niya, sumigaw si Janju, nabaliw na ako. Nagising si Junhee dahil sa sigaw ni Janju. Umupo siya at niyakap si Janju at muli silang humiga. Pagkaraan ng ilang sandali nang magising sila, sabay silang kumain ng almusal ng masaya. Kahit matigas na itinanggi ni Janju na hindi pa niya mahal ang binata, hindi niya maitago ang saya sa kanyang mukha. Sinabi ni Junhee na gusto niya ang ngiti ni Janju at nangakong gagawin niya ang lahat para laging mapuno ng ngiti ang mukha nito. Ang tamis ni Junhee ay nagpangiti kay Janju ng husto. Kahit nakikipag-usap siya sa kanyang kasamahan tungkol sa trabaho, ngumiti pa rin siya ng may kagalakan. Naramdaman ng kasamahan na kakaiba siya, na masaya na parang isang taong umiibig. Itinanggi ni Janju, ngunit hindi pa rin niya maitago ang ngiti sa kanyang labi. Sa panig naman ni Jaewon, ilang araw na ang lumipas mula nang huli silang magkita ni Seungyu at hindi na siya tumawag dito. Sa halip, pagkatapos matanggap ang down payment mula sa pelikula, pumunta siya sa restaurant ni Aeang upang magdiwang. Ibinigay ni Jaewon ang bank card kay Aeang at sinabing gusto niyang bilhin ang lahat ng alak sa kanyang restaurant. Nagulat si Jaewon nang marinig ang tungkol sa pagbuhos ni Aeang ng isang balde ng yelo sa ulo ng ex-boyfriend nito. Iba ito sa karaniwang ugali ni Aeang. Sinabi ni Aeang na mula ngayon ay hindi na siya magtitiis, gusto niyang maging isang malakas at bad girl. Sa pagkakita kay Aeang na nagmature, biglang naramdaman ni Jaewon na siya ay bigo dahil hindi siya naging ganoon kadesidido sa pag-ibig. Sa negatibong pag-ibig na iyon, nagsimula ang tatlo kasama si Junhee sa isang masayang salusalo. Pagkatapos ng salusalo, sumakay si Janju at Junhee ng taxi pa uwi. Bumalik si Aeang sa bar, habang naglakad si Jaewon pa uwi ng mag-isa. Sa daan, naalala ni Jaewon ang masasayang sandali nila ni Seungyu. Nagtaka siya kung hindi niya maiwan si Seungyu dahil ba ito ang una niyang pag-ibig o dahil sa mga hindi malilimutang matatamis na sandali. Samantala, naghihintay pa rin si Seungyu na mag-reply si Jaewon, ngunit walang signal na dumating kahit naghintay siya ng matagal. Pareho silang dumanas ng isang gabing punong-puno ng pag-aalangan at pagdurusa. Kinabukasan, paggising niya, nakita niya ang mga missed call at text message mula kay Seungyu. Sinisisi ni Jaewon ang sarili, 30 taong gulang na ako, at ganito pa rin ba ako kaawa-awa? Dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam, pumunta si Jaewon sa restaurant ni Aeang para mag-almusal. Bigla, may isang hindi inaasahang bisita ang pumasok, si Hini-ung. Nang makita ang pamilyar na keychain sa bag ng babae, agad itong napansin ni Jaewon. Lumabas na noong tumawag si Jaewon kay Seungyu para magpaliwanag na wala siyang kasintahan. Nakaupo si Hini-ung sa tabi ni Seungyu sa kotse at narinig niya ang buong tawag nila. Pagkatapos, naghanap siya ng impormasyon tungkol kay Jaewon. Nalaman niyang madalas pumunta si Jaewon sa restaurant ni Aeang, kaya pumunta siya roon. Pagkaupo, agad na nagsalita si Hini-ung at sinabihan si Jaewon na si Seungyu ang kasintahan niya. Mahigit isang taon na silang nagde-date at wala siyang balak na hiwalayan si Seungyu. Piniling ni Hini-ung kay Jaewon na kusang bumitaw at sinabi pa na huwag siyang magkamali. Ang pagmamahal ni Seungyu para sa kanya ay hindi tunay na pag-ibig, kundi nagtataka lang daw ito tungkol sa kanya. Umiti lang si Jaewon nang walang emosyon at sinabing magkatrabaho sila, kaya hindi ito matatapos sa ilang salita lamang. Hindi pa rin sumuko si Hini-ung at may kumpiyansang sinabing hindi siya magpapatalo. Hinamon pa niya si Jaewon, tinanong kung talagang hindi niya alam ang pag-iral niya o pilit lang niyang hindi tinatanggap ang katotohanan. Pagkatapos, ipinakita niya ang incoming call ni Seungyu sa kanyang telepono kay Jaewon at umalis nang walang pag-aalala. Nag-alinlangan si Jaewon, natatakot na baka totoo ang sinabi ni Hini-ung. Ang kaibigan at ang binata ay nakaupo sa isang tabi at nag-alala para sa kanya. Nakita ang kilos ni Jaewon. Upang matulungan si Jaewon na makalimutan ang sakit pagkaalis ni Hini-ung, dinala ni Aeang si Jaewon upang kumain ng maanghang na rice cake sa paborito nilang lugar. Ginagamit ang nanginginit na pakiramdam sa dila upang manhid ang damdamin. Samantala, si Seungyu, ang bida ng love triangle, ay malungkot at nag-iisip tungkol sa kakaibang ugali ni Jaewon. Napagtanto niya na ang kanyang pagmamahal kay Jaewon ay taos puso at hindi panandalian. Sa paggunita sa kanilang mga alaala, napagtanto niya na talagang mahal niya si Jaewon sa pagkakataong ito. Nagmadali si Seungyu na magmaneho patungo sa bahay ni Jaewon para hanapin siya. Sa sandaling iyon, kararating lang din ni Jaewon sa bahay. Lumapit si Seungyu, nagtapat ng pag-ibig sa kanya at sinabing mahal na mahal niya ito. Pagkatapos ay binigyan niya si Jaewon ng isang matamis na halik. Pinilit ni Jaewon ang sarili na maging kalmado, ngunit ang kanyang pag-iisip ay natalo ng kanyang
kanyang damdamin. Hindi niya magawang iwan ang kasintahan at ang mga magagandang bagay na hatid niya. Mahigpit silang nagyakapan. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Seung-yu na mag-isa kasama si Ji-won. Ngunit si Ji-won ay naging malamig at sinabi pa na ang presensya niya ay nakakaabala sa kanyang trabaho. Nang marinig iyon, naunawaan ni Seung-yu na gusto siyang paalisin ni Ji-won at umalis siyang bigo. Si Seung-yu ay nalulumbay, ngayon niya lang napagtanto kung ano ang tunay na pag-ibig, ngunit hindi naman pala sila magkasama. Si Ji-won ay nagtago sa likod ng kurtina sa ikalawang palapag at tahimik na pinanood ang paglisan ni Seung-yu hanggang sa mawala ito. Mula nang puntahan siya ni Hini-ung, alam na ni Ji-won na kailangan ng wakasan ang relasyon na ito, ngunit niloloko lang niya ang sarili na ayaw niyang bumitaw. Nang umalis si Seung-yu, naging walang laman ulit ang kwarto ni Ji-won. Sinubukan ni Ji-won na mag-focus sa trabaho, ngunit dahil sa komplikadong emosyon niya, hindi niya madrawing ang mukha ng bida sa kwento. Para kumalma, bumaba si Ji-won bitbit ang bote ng alak sa malapit na laundry room. Sa pagkakataong ito, nakita niya rin ang direktor doon at nag-usap silang dalawa ng puno ng pagkailang. Nalaman ni Ji-won na malapit lang ang direktor sa lugar nila, kaya baka magkita pa sila ng madalas sa hinaharap. Tinanong ni Ji-won ang direktor kung bakit hindi niya sinabi na malapit lang siya rito. Sumagot ang direktor na ayaw niyang makaapekto ang personal na damdamin sa trabaho. Normal ang sinabi ng direktor, ngunit tumama ito sa sakit na nararamdaman ni Ji-won. Naisip niya ang relasyon nila ni Seung-yu, magkatrabaho rin naman silang dalawa. Naiinis na sinabi ni Ji-won na tila sinisisi siya ng direktor at pinaalalahanan ang direktor na huwag masyadong makialam sa pribadong buhay ng iba. Pagkatapos, nagmamadali siyang umalis. Umalis si Ji-won at nakalimutan ang kanyang bag, tumakbo ang direktor para isauli ito sa kanya. Humingi rin ng paumanhin ang direktor dahil sa kanyang mga salita na nagpamali kay Ji-won na iniisip nitong kinakalkal niya ang personal na buhay nito. Nagkabati ang dalawa at nagpa siyang magtatrabaho ng magaan at magkasama. Medyo nahihiya si Ji-won dahil sa kanyang matitigas na salita sa direktor, kaya pag-uwi niya, nagpa siya siyang magpadala ng mensahe para humingi ng paumanhin. Nagbasa ang direktor sa mensahe ni Ji-won at mahinang humiti, kaya ginaresolba na ang issue sa pagitan nila. Samantala, si Janju ay nagsasanay ng masigasig sa bahay sa ilalim ng gabay ng kanyang tagapagsanay upang mapanatili ang kanyang pangangatawan. Bilang isang ng istasyon ng telebisyon, kailangan niyang panatilihin ang isang magandang figura, ngunit kaiba ito sa mga nakaraang nakakapagod na sesyon ng pagsasanay. Sa pagkakataong ito, si Janju ay nagliwanag sa ganda ng isang taong minamahal. Ikinagulat ito ng tagapagsanay kaya nag-alok siyang ipakilala si Janju sa isang magaling na makikilala, ngunit magalang na tumanggi si Janju dahil sa trabaho. Pagkaalis ng tagapagsanay, umupo si Janju sa sofa at binasa ang matatamis na mensahe mula kay Jun Iang. Sobrang saya niya at hindi maalis ang ngiti sa labi. Pagkatapos nito, nagkaroon sila ng hindi malilimutang mga araw na puno ng masasayang alaala. Gayunpaman, alam ni Jun Iang na natatakot si Janju at ayaw pa niyang magbukas ng puso sa kanya. Ito ay dahil hindi pa siya kailanman nagtanong tungkol sa kanya at hindi pa niya nasabing mahal niya ito. Hinimok ni Jun Iang si Janju na sana ay maging matapang siyang harapin ang pag-ibig at handa siyang maghintay hanggang sa buksan nito ang kanyang puso. Ang buhay pag-ibig na puno ng pagsubok at pagkabigo sa trabaho ay hindi maiiwasan. Kinabukasan, pagdating ni Janju sa trabaho, narinig niyang pinag-uusapan ng kanyang mga kasamahan na malapit na siyang masibak sa telebisyon. Ngunit nang makita nila si Janju na papalapit, sinubukan nilang iwasan siya at walang nangahas na ibunyag ang katotohanang iyon sa kanya. Nagkaroon pa ng artikulo tungkol sa nalalapit niyang pag-alis sa istasyon ng telebisyon, ngunit si Janju mismo ay walang kamalay-malay. Nag-aalangan ang kanyang mga kasamahan at gustong umiwas sa pagsagot sa kanyang tanong. Kahit na nagalit si Janju nang marinig niyang ang huling programa niya ay sa Biyernes na. Napakaapurahan na, ngunit nanatili pa rin si Janju na profesional at nagmungkahi sa kanyang kasamahan na isulat ang script para sa kanyang huling espesyal na farewell episode. Gustong magpasalamat ni Janju sa mga tagapakinig na sumuporta sa kanya sa buong panahong iyon. Matapos ang pag-record ng farewell program, umalis siya ng natural. Nang malaman ang nangyari, naghintay ang binata sa harap ng istasyon ng telebisyon para kay Janju pagkatapos ng trabaho. Nagmaneho siya para sa kanya dahil alam niyang pagod na ito. Upang makapagpahinga si Janju at maalis ang lahat ng alalahanin, nagmaneho ang binata pababa sa underground parking lot. Gumamit siya ng water sprayer para punuin ng bula ang ibabaw ng kotse. Lumikha ito ng pansamantalang pribadong espasyo para makaiyak si Janju nang walang nakakaalam. Samantala, tahimik na nakatayo si Jun Iang sa labas ng kotse, nag-aalala para kay Janju. Habang umiiyak si Janju sa kotse, si Aiang, ang kanyang kaibigan, ay nagkaproblema rin. Nanatili siya sa restaurant para maglinis, ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos maglinis ay makakatanggap siya ng mensahe. Balak niyang buksan ang kanyang telepono, ngunit dahil sa isang kamay na may popcorn at isang kamay na may tray ng cherry, nahirapan siyang abutin ang telepono. Hindi napansin ni Aiang na nabunggo niya ang baso sa lamesa at pagkatapos ay nadula sa basurahan sa kanyang paanan. Tinamaan ng sirang baso si Aiang sa kamay at dumugo.
Luminaw muli ang mensahe mula sa dating kasintahan at napuno ng kawalang lakas si Aiang. Pakiramdam niya sa tila lahat ng bagay ay laban sa kanya. Umiyak ng malakas si Aiang at tinawagan si Jigon. Nagmamadaling tumakbo si Jigon patungo sa bahay ni Aiang. Isinantabi ang sasakyan na kalalabas lang niya at minamaneho papunta sa bahay niya. Pagdating ni Jigon sa restaurant, nakita niya si Aiang na nakaupo sa sahig. Dumudugo ang kamay at napapaligiran ng kalat. Dali-daling tumakbo si Jigon para aliwin si Aiang at tinulungan siyang gamutin ang sugat. Kasabay nito ay nilinis din ang magulong restaurant. Kinailangan ni Jigon na magtrabaho ng husto buong magdamag bago matapos ang trabaho. Samantala, nailabas na ni Janju ang lahat ng hinanakit sa kanyang puso at iniuwi na siya ng binata. Sa sandaling ito, lubos na naunawaan ni Janju ang sinseridad ng binata. Sa wakas, inanyayahan niya itong magpalipas ng gabi at opisyal na ipinakita ng dalawa ang kanilang pagmamahal. Nakahiga si Janju sa mainit na bisig ng binata. Nagpasalamat sa kanya sa pagiging kasama niya sa kanyang mahirap na panahon at sa pagtulong sa kanyang maalis ang lahat ng sakit sa kanyang puso. Kinaumagahan, paggising, tumingin si Janju sa salamin at nakita ang kanyang mga matang namumugto dahil sa labis na pag-iyak. Naisip niya na mukha siyang hangal ngunit hindi niya inaasahan. Naghanda ang binata ng lihim na sandata para sa kanya na 2 kutsarang may yelo para ilagay sa kanyang mga mata. Pinuri rin niya ito na kahit namumugto ang mga mata nito, mukha pa rin siyang napakaganda. Naguguluhang kinuha ni Janju ang 2 kutsara at inilagay sa mata at naramdaman niyang masaya dahil may isang taong laging nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. Samantala, ang 2 pang kaibigan, sina Jigon at Aiang, ay nagkaroon din sa wakas ng oras upang umupo at mag-usap. Ibinahagi ni Aiang na may mga araw na nakakaramdam siya ng kalungkutan at pagkabigo at sa mga sandaling iyon, gusto niyang may isang taong kasama niya para umaliw at magbigay ginhawa. Ngunit nakakalungkot na wala siyang sinuman. Hinikayat din ni Aiang si Jigon na maging bukas kay Siyung. Ang pag-iwas ay hindi solusyon sa problema. Kailangan pa rin itong harapin, kaya bakit pa mag-isip ng malalim? Nagbigay din siya ng payo kay Jigon na sa pag-ibig, kung hindi mo kukunin mula sa iba, kukunin ito ng iba mula sa iyo. Ngunit inamin din ni Aiang na ang paggawa ay laging mas mahirap kaysa sa pagsasabi, lalo na para sa mga taong sangkot. Pagkatapos ayusin ang lahat, umuwi si Jigon at kinuha ang kanyang comic book sketch. Naalala niya ang maliliit na alaala pagkatapos niyang makita muli si Siyung at naalala niya noong nagtapat siya ng kanyang nararamdaman sa kanya noong high school at tinanggihan siya. Nagtaka siya kung maaari ba niyang iwanan si Siyung sa nakaraan. Bagaman wala pa ring tiyak na sagot, sa huli ay nagpa siya si Jigon na limitahan ang pagkikita kay Siyung. Pagkatapos, nagpa siya si Jigon na tawagan si Representative Yoon upang hilingin na palitan ang taong makakatrabaho niya para maiwasan si Siyung. Ngunit ang hindi alam ni Jigon ay isang malaking krisis ang palihim na papalapit sa kanya. Nabasa ni Hini-ung ang webtoon na parang watercolor painting at nagalit nang malaman niyang ang bida at ang pangunahing babae sa kwento ay sina Siyung at Jigon. Walang nakakaalam kung ano ang masamang gagawin ni Hini-ung upang maghiganti kay Jigon. Ngunit malinaw na hindi niya hahayaang makalusot si Jigon. Samantala, walang kamalay-malay si Jigon sa paparating na panganib. Pumunta siya sa conference room upang makipag-usap sa direktor tungkol sa trabaho. Diretsahang nagtanong ang direktor tungkol sa magiging takbo ng kwento pagkatapos ng pagtatapos ng webtoon na parang watercolor painting. Magkikita pa kaya ang bida at ang pangunahing babae kapag sila say nagkaisip na? Tumahimik sandali si Jigon, hindi niya inaasahang tatanungin siya nito at wala pa siyang sagot sa ngayon. Pagkatapos ng pag-uusap, inihatid ng direktor si Jigon pauwi at sa daan, inanyayahan niya itong makilahok sa muling pagsusulat ng script para sa seryeng Crazy Bride. Bagaman inisip ni Jigon na hindi pa sila gaanong magkakilala para gumawa ng malikhaing trabaho ng magkasama, sa huli ay pumayag pa rin siya. Labis itong ikinatuwa ng direktor, ngunit pagkatapos ay nawala ang ngiti sa kanyang mukha nang dumating si Seung-yu. Hindi naintindihan ng direktor kung bakit pumunta si Seung-yu doon at nagpakita ang dalawa ng malamig at magkaaway na saloobin. Nakatayo sa gilid si Jigon at tinitingnan ang dalawang lalaking naghaharapan, kaya di nalilito siyang nagpaalam sa direktor. Tiningnan ni Jigon si Seung-yu, alam niyang hindi ito pumunta para sa trabaho, marahil ay oras na para ayusin ang kanilang problema. Lumabas na kanina, habang nasa kumpanya, ipinagbigay alam ni Direktor Jigon kay Seung-yu na gustong palitan ni Jigon ang taong namamahala. Sigurado si Seung-yu na nagtatampo si Jigon, kaya gusto niya itong makita para tanungin ng diretsyo. Diretsahang nagtanong si Seung-yu, alam mo ba si Hini-ung, hindi ba? Tumahimik si Jigon na nagpapahiwatig ng kanyang pag-amin. Sinubukan ni Seung-yu na ipaliwanag kay Jigon na naghiwalay na sila ni Hini-ung at ito lamang ang mahal niya. Ngunit hindi naniwala si Jigon at nagtanong kung kailan sila naghiwalay. Sumagot si Seung-yu na naghiwalay lang sila matapos silang muling magkita. Labis na nabigo si Jigon, iniisip na ginagawa ni Seung-yu ang pag-ibig na isang laro. Natanto ni Jigon na siya pala talaga ang pangatlong tao na nakialam sa relasyon ng iba nang hindi niya alam. Kahit na sinabi ni Seung-yu na mahal niya ito, sa pagkakataong ito, hindi na naniwala si Jigon sa kanyang mga salita. Ayaw na rin niyang ipagpatuloy ang maling relasyong ito. Sinabi ni Jigon na kahit anong ipaliwanag ni Seung-yu, hindi na siya maniniwala sa kanya. Ito ang huling sagot ni Jigon at pagkatapos ay nagpa siya siyang makipaghiwalay. Bagamat ayaw sumuko ni Seung-yu sa taong mahal niya, wala siyang ibang magawa kundi umalis ng malungkot. Nakatayo sa labas ng bahay ni Jigon, naalala ni Seung-yu ang mga pagkakataong hinabol siya ng mga babae mula pa noong bata siya at natanto niya na ang tunay na problema
problema ay nasa kanya. Si Seung-yu ay sikat na gwapo at banayad na lalaki mula pa noong nag-aaral siya at maraming babae ang nagkagusto sa kanya. Sanay na si Seung-yu doon at kahit may kasintahan na siya, hindi pa rin siya tumanggi na tumanggap ng regalo mula sa ibang babae. Hindi na unawaan ni Seung-yu ang halaga ng pagtanggi at ang kanyang relasyon kay Hinyong ay nagsimula rin sa kanyang pag-aalinlangan. Kahit na hindi niya mahal si Hinyong, hindi niya rin ito tinanggihan ng mag-alok itong habulin siya. Kaya di ang kanilang relasyon ay nagpatuloy ng sapilitan hanggang sa muling nagkita sina Seung-yu at Jigon. Hindi sinasadyang nabasa ni Seung-yu ang webtoon na parang watercolor painting sa isang publishing house. Alam niyang wala pang itinalagang sinuman para maging ahente ng webtoon na iyon, kaya di nagpresenta si Seung-yu upang magkaroon ng pagkakataong makita muli si Jigon. Pagkatapos makita si Jigon, umapaw ang lahat ng emosyon sa puso ni Seung-yu. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na pag-ibig. Ngunit ngayon, nagpaalam na si Jigon sa kanya at hindi rin alam ni Seung-yu kung paano ipapaliwanag kay Jigon na totoo ang kanyang nararamdaman para dito. Sa huli, pagkatapos ng lahat, kailangang panagutan ni Seung-yu ang bunga ng kanyang hindi makatotohanang mga aksyon. Lumala ang kalagayan ni Seung-yu, kaya nakipagkita siya sa kanyang matandang kaibigan upang uminom at maibsan ang kanyang kalungkutan. Nagulat ang kanyang matalik na kaibigan nang makita si Seung-yu na nabigo sa pag-ibig sa unang pagkakataon. Dahil dati, napakawalang pakialam niya sa ibang babae. Umamin si Seung-yu na, sa pagkakataong ito, talagang gusto niya ang babae. Sa unang pagkakataon, napagtanto ni Seung-yu na ang huling lasa ng alak ay talagang napakahalaga. Nainom ng labis si Seung-yu, kaya kinailangan siyang itaksi ng kanyang matalik na kaibigan pa uwi. Kinabukasan, pumasok pa rin si Seung-yu sa trabaho na parang walang nangyari. Tinanong ng direktor na nakaupo sa tabi niya, si Seung-yu kung alam ba niya na gusto ni Ji-won na palitan ang taong mamamahala. Tumahimik si Seung-yu at hindi sumagot. Naramdaman ng direktor na tensyonado ang kapaligiran. Kaya nagsalita siya upang linawin ang relasyon nila ni Ji-won na magkatrabaho lamang sila. Walang emosyong pinutol ni Seung-yu ang direktor. Tila ayaw niyang marinig ang paliwanag na iyon. Pagkatapos matapos ang pulong tungkol sa pelikula, inanyayahan ni Direktor Yi-won ang lahat na kumain ng magkasama. Agad sanang tatanggi si Ji-won, ngunit sinabi ni Direktor Yi-won na hindi pa sila nakakakain ng magkasama ni Ji-won at ng direktor. Sa nalalapit na pagtatrabaho nilang magkasama, kailangan nilang magkaroon ng mas matibay na koneksyon. Nalilito, hindi nakatanggi si Ji-won at napilitang sumama. Nang maghahanda na silang pumunta sa kainan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nag-alala ang lahat dahil wala silang dalang payong at nag-alala rin ang direktor na mababasa si Ji-won. Biglang dumating si Seung-yu na may hawak na payong at nag-alok na sumabay sa kanya si Ji-won. Sa kasamaang palad, nakita ni Hiniung na dumaan ang eksenang ito. Tumakbo siya, umakbay kay Seung-yu at ipinakilala ang sarili bilang kasintahan nito. Tahimik si Seung-yu, hindi siya nagpaliwanag o nagpakita ng pag-iwas. Nakatayo sa gilid si Ji-won, awkward na nakatingin sa dalawa at puno ng pagkabigo ang kanyang puso. Pagkatapos, walang alinlangan na sumama si Hiniung para kumain kasama ang lahat. Habang nag-uusap, sinadya ni Hiniung na ibunyag na sina Seung-yu at Ji-won ay ang unang pag-ibig sa isa't isa. Dahil dito, naghinala si Direktor Yi-won kung ito ba ang dahilan kung bakit nagpresenta si Seung-yu na maging ahente ni Ji-won. Nalilito si Ji-won at sumagot na ang kanilang kwento ay talagang kapanapanabik, parang isang teleserye, kaya biglang bumaba ang tensyon sa hangin. Inulit ng direktor ang pakiusap ni Ji-won na palitan ang taong namamahala, ngunit sinabi ni Seung-yu na hindi na iyon kailangan. Dahil alam na ng lahat ang tungkol sa relasyon nila. Kaya, maaari na silang magtrabaho ng magkasama ng komportable. Ang mga salitang ito ay nagpa-awkward at nagpagalit kay Ji-won. Sa wakas, nakita niya ang tunay na kulay ni Seung-yu, isa siyang taong mahilig maglaro sa damdamin ng iba. Pagkatapos ng salo-salo, galit na umalis si Ji-won. Dali-daling hinarang ni Seung-yu ang daan niya, gustong ipaliwanag ang kanyang pag-ugali. Ngunit lubos na nabigo si Ji-won sa kanya. Direktang sinabi ni Ji-won na itinuturing lang siya ni Seung-yu na isang manika dahil patuloy pa rin itong nakikipag-ugnayan kay Hiniung. Sinabi ni Ji-won na bagamaki sinubukan niya itong intindihin, hindi niya na talaga kaya. Pagod na siyang masyado at nandidiri pa sa sarili niya dahil sa pagmamahal dito. Pagkasabi nito, umalis si Ji-won at iniwan si Seung-yu na nakatayo doon, nagbuntong hininga, hindi alam kung paano lulutasin ang problemang ito. Nakita ng direktor na malungkot na dumaan si Ji-won at dahil gusto niya itong aliwin, nag-alok siyang isama si Ji-won sa kanyang home movie theater. Ipinakita ng direktor kay Ji-won ang kanyang debut film na tungkol sa kanyang kwento ng pag-ibig sa kanyang ex-girlfriend, katulad ng sitwasyon na pinagdadaanan ni Ji-won. Paulit-ulit na pinuri ni Ji-won na iyon ay isang napakaganda at malalim na pelikula. Bagamat hindi ito gaanong kilala, nararapat itong ituring na isang dekalidad na pelikulang sining. Naiintindihan na ngayon ni Ji-won kung bakit labis na nagmalasakit ang direktor sa kanyang buhay pag-ibig. Lumabas na pareho pala silang may magkatulad na karanasan. Habang inihahatid si Ji-won pa uwi, tinanong ng direktor kung ano ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng 20
at 30 taong gulang. Hindi sigurado si Ji-won at hinulaan na ito ay pisikal na lakas, ngunit sinabi ng direktor na ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang kakayahang mag-focus sa trabaho pagkatapos ng hiwalayan. Napangiti si Ji-won nang makita ang kaibigan sa harap niya na nagsisikap siyang aliwin. Naramdaman ni Ji-won na gumanda na ang kanyang pakiramdam at hinikayat nila ang isa't isa, umaasang magkakasamang magagawang inspirasyon ang kalungkutan. Nakatutok si Ji-won sa trabaho at nakalimutan si Seung-il. Muling ginuhit ni Ji-won ang larawan ng bida na may bagong sigla. Ang kanyang supervisor ay napalitan din at naging direktor na si Il-won. Sa ganoong paraan, bumalik si Ji-won sa kanyang pang-araw-araw na buhay nang walang presensya ni Seung-il. Tila nagbabago ang lahat sa paglipas ng panahon at sumusulong, bawat isa ay may sariling buhay. Si Gi-ang-ju ay mayroon na ngayong Jun I-ang na nag-aalaga sa tabi niya at nakalimutan na rin ni Ai-ang ang kanyang masamang kasintahan. Magkita-kita tayong tatlo at kumain ng bagong lutuin ni Ai-ang. Bagaman hindi masarap, masaya silang lahat dahil magkakasama sila. Ngunit ang buhay ay isang dula na walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa susunod na sandali, maging si Ji-won. Nang akala niya ay ayos na ang lahat, bigla siyang dinatnan ng problema. Habang umaalis si Ji-won at ang direktor mula sa kwarto, sabay na tumunog ang kanilang mga telepono. Isang di inaasahang balita ang dumating kay Ji-won, may nag-post ng masamang sinasabi tungkol kay Ji-won. Tinatawag siyang mistress na sumira sa kaligayahan ng iba. Mabilis na kumalat ang post na ito sa internet na nagpadama kay Ji-won na muling gumuho ang kanyang mundo, kaya nagmadali siyang pumunta sa publisher. Ngunit pagpasok pa lang ni Ji-won sa pinto, narinig niya ang mainit na pagtatalo sa pagitan ng kanyang mga kasamahan. Hindi nila alam kung totoo ba ang post na iyon. Tumakbo palabas si Ji-won dahil sa kahihiyan, ngunit nang makarating siya sa pinto, nakita niya si Seung-il. Hinila siya nito papunta sa rooftop para mag-usap. Nagkamali si Ji-won sa pag-aakala na si Seung-il ang nag-post ng artikulo at ang pagtatagpo nila ay paghihiganti niya. Tila alam ni Seung-il ang lahat mula A hanggang K at lumabas na ang lahat ay bahagi lamang ng kanyang dakilang plano. Ang problema ay hindi man lang nag-abalang magpaliwanag ang lalaki ni isang salita. Bagkus ay humarap siya kay Ji-won at tinanong siya kung talagang naniniwala ba siya sa kanyang sarili, na para bang hindi rin siya naniniwala dito. Habang ang gawa ni Ji-won ay walang awang tinutuligsa ng mga netizen. Ang sarili niya naman ay hindi man lang nag-abalang ipagtanggol ang sarili niya, kaya ang mga nasa labas ay tahimik na lang na umalis, hindi nakalimutan na mag-iwan ng kaunting kalungkutan. Nagpagalagala si Ji-won sa kalye, nag-iisip sa sinabi ni Seung-il na mas naniniwala pa siya kay Ji-won kaysa kay Ji-won mismo. Nagsimula siyang magduda kung talagang mahina nga ba siya. Samantala, inihayag na ni Seung-il ang katotohanan at naintindihan na ang dulang ito. Ito ay idinirek, ginawa at pinagbidahan ni Hin-yong na may pamagat na love-hate revenge. Lumabas na pagkatapos ng tadhana na party na iyon, matapos umalis si Ji-won, hinatid ni Seung-il si Hin-yong sa bahay at sinamantala ang pagkakataong makipag-break. Agad siyang nagpatunay na si Ji-won lang ang mahal niya at wala nang iba pa. Nagalit si Hin-yong, pakiramdam ay ininsulto siya, kaya nagdesisyon siyang gumawa ng malaking hakbang at siraan si Ji-won para lumamig ang ulo niya. Pinuntahan siya ni Seung-il ulit at sa pagkakataong ito, hindi niya nakalimutang magpasalamat dahil sa wakas ay pinakawalan na rin siya ni Hin-yong. Samantala, nawawala si Ji-won na parang isang nawawalang package. Tumawag at nag-text sina Zanju at Ai-ang, nagpadala ng smoke signal pero wala ring silbi. Sobra pang nagpanik si Zanju kaya nagpadala siya ng text message. Nagmamakaawa kay Ji-won na huwag gumawa ng anumang hindi matino. Mabuti na lang, pagkaraan ng ilang araw, biglang nagpakita si Ji-won sa restaurant ni Ai-ang na mukhang wala ng pag-asa sa buhay. Sa nakitang kalagayan ni Ji-won, pinakalma lang ni Ai-ang ang loob niya at binigyang diin na hindi niya kasalanan ang lahat. Sinabi rin niya na nakunan na nila ni Jun I-ang ng screenshot ang lahat ng masasamang komento sa internet para idulog sa kaso. Ngunit sabi ni Ji-won, hindi naman daw nagkamali ang mga tao dahil alam niyang may nobya si Seung-il pero nagpakabaliw pa rin siyang umibig. Inamin niyang sobrang nagmahal siya kaya nawala ang katinuan niya at ngayon ay nasasaktan siya ng ganito. Pagkatapos, nagdesisyon si Ji-won na umuwi mag-isa. Gusto niya lang mapag-isa sa isang tahimik na lugar. Pauwi na siya nang bigla niyang makita ang direktor. Lumabas na nag-alala siya nang mabasa niya ang chismis sa internet kaya nagmadali siyang hanapin si Ji-won. Tamang-tama, may notification sa telepono ni Ji-won na magtatanggalin na ang seryeng ang pintura ng watercolor. Nakatingin ang direktor sa kanya, hindi na angahas magsalita, tahimik lang na parang background na karakter sa isang malungkot na pelikula. Hila-hila ni Ji-won ang kanyang pagod na katawan matapos ang sunod-sunod na pagkagulat. Nakita niya si Seung-il na naghihintay sa kanya sa tapat ng pinto. Sinabi niya na tinulungan niya siyang burahin ang masasamang artikulo at komento. Ngunit para kay Ji-won, parang pagpupunas lang ito ng mukha sa tubig ulan at walang naitutulong sa kanya. Kahit burahin, hindi naman malilimutan ng tao. Sinumbatan niya ito dahil hindi nito sinabi ang totoo tungkol kay Hin-yong sa simula pa lang. Dahil kung hindi siya mapupunta sa tragic love story na ito, part 2. Yumuko si Seung-il at inamin ang kanyang pagkakamali, ngunit ayaw nang makinig ni Ji-won. Diretsahan siyang nagdeklara ng hiwalayan nang hindi na kailangan ng anumang paliwanag at tumakbo papasok sa bahay. Napaupo at umiyak na parang gumuho ang kanyang mundo. Sa labas, tahimik ding umiiyak si Seung-il na parang umuulan pabalik. Habang ang pag-ibig ng iba ay nasisira, unti-unting nakakabawi si Janju salamat sa suporta ni Jun I-ang. Ngayon ang huling hosting niya para sa mundo ng pangarap ni Janju. Pagkatapos
Pagkatapos nito, ipapasa na ang programa sa iba at opisyal na siyang sasali sa hanay ng mga walang trabaho. Gayunpaman, sa huling taping, nakangiti pa rin siyang propesyonal na parang walang kalungkutan at tinapos ang lahat ng perpekto. Nang gabing iyon pag-uwi niya, nakita niyang naghanda na si Jun Iang ng isang masarap na hapunan at naghihintay na. Kumain ng masarap si Janju at naramdaman pa rin niyang may tamis ang buhay. Kahit na may bagyo sa labas, kahit papaano, may isang taong naghihintay sa kanya sa kusina. Kinabukasan, buong lakas loob na pinuntahan ni Janju ang manager ng istasyon at humingi ng pagkakataong mag-host ng isang programa tungkol sa edukasyon, isang bagay na tinanggihan niya sa loob ng 3 taon. Ngayon na wala na siyang responsibilidad sa dating programa, nagdesisyon siyang subukan kahit alam niyang takot siya sa kamera na parang takot siya sa pusa. Ikinaligayahan ito ng manager at lihim na binigyan ni Janju ang sarili ng isang mental applause dahil naglakas loob siyang lampasan ang kanyang takot. Tungkol naman kay Ji-won, pagkatapos ng ilang araw na pamumuhay na parang ermitanyo, sa wakas ay tumayo na siya, hinubad ang lahat ng sketch sa board at nagdeklara na magsisimula ulit siya na parang isang bagong buhay na mandirigma. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanya ang paghingi ng tawad kay Hini-ung. Sa huli, nakialam si Ji-won sa relasyon ng iba, kaya dapat siyang magpakita ng kaunting goodwill. Nagdesisyon si Ji-won na makipagkita sa kanya. Pinutol na ni Hini-ung ang mahaba niyang buhok at kinulayan ng matingkad na pula na parang nagbabadya ng isang bagong panahon ng pagkapuot. Tiningnan ni Jaewon ang buhok na iyon at naalala ang sarili niya ilang taon na ang nakalipas nang iwan siya ng kanyang kasintahan. Naranasan din niyang magbabad sa ulan at pinutol ang kanyang minamahal na buhok na parang pinuputol ang lahat ng nakaraan. Naiintindihan niya ang nararamdaman ni Hini-ung sa sandaling ito at naunawaan niya ang sakit na dinaranas nito. Ngunit tila hindi pa rin siya makabangon ni Hini-ung at kinikimkim pa rin ang galit na parang niyayakap ang unan niya gabi-gabi. Dahil tahasan kinuha ni Jaewon ang tinatawag niyang panghabang buhay na kaligayahan. Samantala, taos pusong umaasa si Jaewon na darating ang isang magandang araw na mababawasan ang galit ni Hini-ung sa kanya. Hindi rin nag-atubili si Jaewon na aminin na siya ang nagkamali at ang nadulas sa mapanganib na love affair na ito. Hinihiling niya na sana ay tigilan na ni Hini-ung ang pagpapahirap sa sarili na parang siya ang may matinding kasalanan. Pakinggan man na parang sanay sa social media, ngunit hayaan ninyong sabihin ko na ito ang pinakataos pusong nasa loob ni Jaewon. Tama lang, subukan mong itanong kung paano madaling bibitawan ang isang taong minahal mo na gusto mong ipangalan ang iyong anak sa pangalan nila. Dahil dito, kahit alam ni Jaewon na may kasintahan na si Seung, nagdesisyon pa rin siyang maglaro ng bulag-bulagan, umaasang matutulog si Cupid at hindi na magkakamali ulit sa pagbaril. Sa kasamaang palad, si Hini-ung ay may put pa rin hanggang dulo, tila hindi pa rin siya okay sa pagtrato sa kanya ng ganoon. Matapos umalis sa dramatic scene, nag-aalangan na naglakad si Hini-ung sa mahabang kalye na nagpapahiwatig na naubos na naman ang life energy niya. Samantala, si Jaewon ay umabot na sa antas ng isang veteran na umaasang matutunton ni Hini-ung sa lalong madaling panahon ang kanyang masayang bersyon na natabunan ng isang relasyong puno ng drama. Si Jaewon naman ay tila nakabawi na ng loob matapos ang emosyonal na kaguluhan. Nagmadali siyang pumunta sa restoran ni Ai-ang na parang isang grand na leading lady pagkatapos mag-break. Kaya naman, inihanda ni Jun Iang, gamit ang kanyang likas na galing sa pagluluto, ang spicy rice cake na matingkad na pula na parang nagpapahiwatig ng kanyang maalab na pagmamahal para tikman ng dalawang food queen. Bagaman halos lumipad ang kanilang mga talukap ng mata sa anghang, tumango pa rin sila at pinuri ang sarap at si Ai-ang pa nga ay nagtaas ng kamay at humingi ng raise para sa lalaki. Pagkatapos mapakalma ang tiyan sa anghang, bumalik ang loob ni Jaewon na parang nasira na zipper na naayos. Hindi nag-aksaya ng sandali ng inspirasyon, tinawagan niya agad ang direktor at nag-set ng meeting sa editing room na alam niyang hindi romantic pakinggan pero napaka-kumbenyente. Hindi na kailangang sabihin, masayang-masaya ang direktor nang marinig ang balita na parang nakita ulit ang grade 5 crush niya at hindi niya maitago ang pagmamahal sa hindi matatawarang mga salita. Diretsahang tinanong ni Jaewon kung gusto pa ba niyang ituloy ang proyekto, kasama siya ngayon na umalis na ang lead actress. Sa halip, madaling sumagot ang direktor na palitan na lang ng ibang artista at okay na iyon, bakit pa mag-aalala? Pagkatapos, naglabas pa siya ng isang comic book at agad na nakilala ni Jaewon na iyon ang nanalong unang entry niya sa isang pampublikong kompetisyon noon. Nagulat siya at tinanong ang dahilan at ang direktor ay umamit ng walang pag-aalinlangan na siya ay isang tapat na fan mula pa noong gumagamit pa si Jaewon ng di kamay na lapis at laging pinahahalagahan ang kanyang mga gawa. Naluha si Jaewon sa damdamin at dinala ang comics pa uwi na parang isang mahalagang kayamanan. Matagal na siyang hindi nakakabalik sa kanyang dating kaluwalhasyan. Ang bawat pahina ng comics ay parang isang film strip na nagpapaalala ng kanyang kabataan, kung saan ang imahe ni Seul V ay nakaukit sa kanyang puso sa ilalim ng mga guhit ng itim na tinta. Ngunit pagkatapos ay nagdesisyon si Jaewon bilang isang nabuhay na emotional warrior na tapusin mismo ang kwento. Huminga siya ng malalim na parang isang Zen master na papasok sa isang estado ng pagmumuni-muni at dinrowing ang huling kabanata na parang isang watercolor painting na puno ng damdamin. Hindi rin niya nakalimutang magpadala ng taos pusong paghingi ng tawad sa mga mambabasa dahil sa matagal nilang paghihintay. Para ipagdiwang ang muling pagkabuhay ng pagkamalikhain ni Jaewon at kasabay nito, ipagdiwang ang pag-angat ni Janju
Jiangju bilang isang bituin sa telebisyon. Nag-organisa si Ai Ang ng isang maliit at maginhawang party sa pamilyar na restaurant. Ang tatlong matatalik na kaibigan at maging si Junyi Ang ay pumalakpak na parang nagdiriwang ng kaarawan, kumakain ng pagkain at umiinom ng alak. Nainom ng husto si Jaewon hanggang sa malasing at naglakad at sumasayaw ng wala sa sarili at walang inaalala sa damuhan. Sa kasagsagan ng kagalakan, biglang lumabas ang kanyang ex-boyfriend. Hindi nataranta, sinuntok ni Jaewon ang ulo nito at sinigawan pa ito, tinawag na mabaho na daga. Pagkatapos, umalis siya na may tindig ng isang goddess of revenge na natapos na ang misyon. Bumalik sa dati ang buhay, patuloy na nakipagtulungan si Jaewon kay Direktor Yoon. Bagaman palagi silang nagkakabanggaan na parang aso ti pusa, sa huli ay nanatili silang mga kasamahan na marunong makinig at makipagkompromiso. Si Jiangju naman ay opisyal nang nag-debut bilang AV. Hindi na nanginginig ang kamay at paa sa harap ng kamera tulad noong nagsisimula pa lang siya at ngayon ay napaka-charismatic na. Patuloy na pinamamahalaan ni Ai Ang maliit na restaurant na binoto ng tatlong babae bilang paraiso para busugin ang tiyan at pasayahin ang kaluluwa. Isang magandang araw, naghanda si Ai Ang ng bagong cocktail na may buong pagtitiwala at inanyayahan sina Jiwon at Jiangju na tikman. Sa pagkakataong ito, naging matagumpay ito, napakasarap na inakala nilang umiinom sila ng essence ng kaligayahan. Kaya, nagkaroon ulit sila ng dahilan para magdaos ng isa pang party. Ngunit mas espesyal dahil sa pagkakataong ito, kasama na ang direktor. Nagtawanan at nag-inuman ang lahat na parang ang lahat ng nakaraang bagyo ay naging alikabok na lang sa sinag ng araw. Kahit na ang kanilang buhay ay palaging may mga hindi matukoy na problema dahil sa isa't isa. Ang mga kaibigan ay mas mahalaga kaysa sa diamante at tumataas na stock. Kaya kahit gaano pa kalakas ang bagyo, maaari pa rin silang umiti at magpatuloy ng walang pag-aalinlangan. Sige, dito nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe sa aming channel sa loob ng 3 segundo para suportahan kami. Salamat sa panonood ng aming channel. Magkita-kita tayong muli sa susunod na pelikula. Okay, ang movie review para sa araw na ito ay nagtatapos na rito. Paalam at makita-kita tayong muli sa susunod na episode.